Mayong gabi sa tanan. Karon nga panahon sa Kwaresma, no, ang very specific nga mga buta nga ngayan natong himuon gyud karon nga panahon is ang pag-ampo, pagpuasa, pagbuhat sa mga buhat sa kaluoy o labaw sa tanan ang paghinulsol. But tonight, I will share with you 7 things, 7 ka mga butang akong ipaambit kaninyo karong gabi una on how to deepen our prayer life, kung saan nato pagpalawom sa atong kinabuhi sa pag-ampo. No? I'm sure all of us naka-ampo na ta, no? Kahibaw na pud ta unsay meaning sa gitawag nato nga pag-ampo. But karong gabi una, I will share with you kung unsaon pagpalawom ana. Because our prayer life needs to be deep. No, kinahanglan nga lawom ang atong prayer life kay ang atong prayer life sama na sa kahoy nga kung dili siya makagamot pag-ayo, no, moabot ang kusog nga hangin or bagyo, no, dali ra na matumba. Pero kung nakagamot na siya pag-ayo, dili na basta-basta matarog. So number 1, if you have your notebooks and your ball pens with you, number 1 to deepen our prayer life is to reflect on your current prayer life. No, tanawa ang imong kasamtangan nga prayer life karon nga panahon. Okay? Tanawa kung ikapila ka gaampo, no, sa isa ka adlaw, sa isa ka semana, sa isa ka bulan, sa isa ka tuig. Assess. Okay? Unsa ang mga pag-ampo nga kanunay or mga pag-ampo nga ginagamit nimo? No? It's either spontaneous nga prayer, no? Naa kay mga gitawag nga mga prayer intentions, or naa ba kay gisunod nga kanang porma sa pag-ampo sama sa the Lord's Prayer, no? Or mga uban pa nga mga pamaagi sa porma sa prayer, no, nga naa-available sa simbahan. Okay? Og labaw sa tanan, kinahanglan nga atong susihon or tanawon kon imo bang nabati nga mahinungdanon ang imong pag-ampo, no? Kay basin unya og nagsige lang kag-ampo sa mga wala hinungdan nga mga butang, no? Kinahanglan nga makabati tada na, no? And then we have to identify ang mga babag, no? Unsay mga babag sa imong pag-ampo, sa imong prayer life. Okay? Unsa may mga babag niini? It's either imong kabisi, no, technology, no, mga gadget, or kakulang sa quiet time. Okay? So reflect on your current prayer life. Tanawa, how often or how frequent do you pray? No? Maybe some of you maingon, kada adlaw ko mag-pray, Father. Kada adlaw lagi, pero once a day raman pod. Di ba? Mayroon kag kada adlaw. Yeah, murag nindot ka paminawan, pero once a day raman di ay. Okay? And pag na-assess na nimo na, no, dito ta sa ikaduha. Number 2, set clear personal goals. Kinahanglan nga magbutang or maghimo kita og mga personal nga panan-awon nato sa atong prayer life. Okay? Isulat, no? Isulat kung unsay imong panan-awon para sa imong prayer life. Isulat kung unsay imong gusto mahitabo sa imong prayer life. Ang uban kanato magsigilag og pangandoy og panghinangop nga mapareha ingana unta ko mag-pray ingana pareha unta ko sa iya mag-pray. Pero di agkalimtan nato kay nganuman kay sige ra tag pangandoy watay himo, no? Gitudluan ta last year sa atong obispo nga to write down our visions and goals. Nganuman importante kaayo nga isulat. Okay? Tungod kay ang atong pamaagi sa pagsulat, no, sa atong mga panan-awon nagpakita na sa atong willingness o determination nga ato nang himuon. Okay? O ato nang kabuton nga pangandoy. Okay? Tapos isulat pod, kinahanglan nga isulat pod nimo, magsulat ka og mga target nimo nga
kinahanglan nimong i-achieve sa imong prayer life, no? Example, magsulat ka nga i-achieve nimo nga i-achieve nako nga makaampo ko at least every day 30 minutes per day, ana, or 30 minutes kada every 6 hours, ana, or 30 minutes pag mata, 30 minutes pag paniud to, panihapon before matulog. So magbutang ka og mga panan-awon nimo. Kay ngano man, again, no? Or magsulat pug ka nga mag-attend ko og mga daily office of prayer, mga kuan lang sa siguro, mga ikatulo sa isa ka semana. Okay? So write down your visions for your prayer life. That's very important. Okay? Pag nasulat na nimo na, ikatulo, establish a consistent routine. No, kinahanglan maghimo ka og makanunayon nga unsa man routine or kanang maandan nimo nga buluhaton ba sa imong prayer life. You have to create a prayer schedule. Mag-create gid ka og schedule kung kanus ka magampo. Dili kay random lang, no? Kinahanglan nga ischedulon gud nimo nga ingani nga oras, ingani nga adlaw, no? Magampo ka, ting-ampo nimo na. Okay? Choose specific times. Okay? During the day, it's either in the morning, sa udto, sa gabi, or kanusa. When you can consistently set aside time for prayer. Ang keyword ani is consistency. No? Kay bahala og, butang na to, bahala og, ikatulo ka magampo sa isa ka adlaw. Basta ang importante nga, consistent ka nga matuman nimo ng 3 times a day. Kung once a day ra, kinahanglan pod nga, consistent ka nga matuman nimo na nga once a day. Dapat walay laktaw. Okay? Sabtan ninyo? You have to create a schedule. No? Kung mahimo, magamit ka og kanang planner or binag-o naman na may mga modern karon na may kalendar sa atong mga cellphone. I-kalendar nimo na, ipa-alarm nimo na diha nga kaning orasa ting-ampo nimo. So daghan pa maagi aron nga ma-remind lang ka, no? Kinahanglan nga imo ning tratuhon nga okay nga non-negotiable bot pasabot nga dili na gid ni pwede nga masapawan og lain kani nga panahon nga schedule nga imong gipili para sa imong pag-ampo. Okay? Kay appointment man nimo na sa Ginoo. Tapos kinahanglan nga sugod lang sa ginagmay. Okay? Begin with short periods of focused prayer. No? Usahay man gud ang uban nato, mangandoy din ta dito sa tinag-as dayon dapat magampo jud ko, magkuan gid ko, mag-schedule ko, magampo ko isa ka oras. Pero ang ending kay wala nakaampo or wala kaabot og isa ka oras. Okay? Dili daotan nga mangandoy og dinagko. Pero bago ka makaabot ng dinagko, sugod sa ginagmay. No? Although wala man nagsulti ang Biblia nga dapat tag isa ka oras ang minimum sa usa ka Kristohanon para magampo. Pero kanang mga tawo nga makaampo og consistent ing anak katag-as, wala na sila diretso nagsugod og ampo nga tinag-as dayon, nagsugod na sa ginagmay. Sabtan niyo? Sugod sa ginagmay, 5 minutes or Lord, tag 10 minutes lang sa. Sige, ang importante nga magmaanad ka na ng sigig 10 minutes, no, kada adlaw consistent, hinay-hinayan na nimo og saka dayon. Pagkasunod na pod 20 minutes na, no? Sunod na pod 30, 50 minutes, 1 hour or 3 hours, no? Kabalo ba mo sa South Korea, no? Ang before ka mahimong pastor sa mga evangelical churches dito, na ay isa ka requirement nga kinahanglan nilang abton. Unsa man? Kinahanglan kung nangandoy ka nga mahimong pastor sa mga evangelical churches dito, at least minimum magampo ka og 3 hours a day. Nga na requirement sa mga pastor dito sa South Korea, no? At least minimum lang na 3 hours a day. Di ba? Kita gani dili naman gani tagpakaampo sa kanang intercession lang nato, no? Kay moingon man ta nga nahutdan ako pag-ampo kay gilitok na ni kuan. Imagine lang 3 hours a day straight, no? So start small, inay-inay, then gradually increase dayon as you build consistency, no? Tapos sa guli pod ang imo mga pag-ampo, ayo lang po nang monotonous kanang, when you say monotonous kanang balik-balik rang tuno ba? Halos agkay ilhan na agkay baw-an na nimo kung
unsay sunod nimong ilitok, no? Naman tayo kan labi na nga naman daily office of prayer bitaw marag na habit na ginanamo ba nga ang una magpray celebrante na sunod dayon mga pare ana na dikon dayon na magpasapasa na sad ba marag celebrante ana nasad ana ba ana usahay labi na dikon sonil usahay katagnaan na nako ning mga isulti na ning nga pagampo usahay magawat-awat na lang gud ko sa iya ba matagnaan nga naman monotonous nga pagampo, no? I'm not saying dautan na. It's not dili na dautan. Pero when we start, to deepen our prayer life, atong isagulan og mga lain-lain dagan mga pagampo. Example, taganta mo ha. Example, ampo ka karon, no? Buta na to for 15 minutes ampo ka. Ginoo na prayer intentions. Pag humanay mong ampo, pwede na sad nga mamalandong sad ka. Hilom lang ka ba? Hilom lang ka piyong. Pag human na pud ana, kuanasad ka, mag-ampo na sa kabalik. So ana ba? Sagol-sagol, no? Consistent prayer, no, or vocal prayer, meditation, contemplation, sagol-sagol. Okay? Ana ba? Tapos ikaupat, no? Ikaupat nga pamaagi to deepen our prayer life. Create a conducive prayer environment. No? Paghimo og unsa man palibot wherein nga conducive or komportable ka nga mag-ampo. Father, pwede naman bisan asa mag-ampo. Ang pangutana, komportable ba ka diha nga mag-ampo? No? Last Saturday, mag-youth fellowship ang mga batanon ba na ingon sabot sila nga dito ta sa kuan, sa atbang kuno sa Christ. No, mag-youth fellowship dit kay ang ilang activity mag-ano man intercession. Nag-advise na ko sa ila the day before nga mag-apiki kayo ang kanang atbang sa Christ ba kay nabi magdula biya diha unya daw bi og maluparan na sa bula or unsa pa na diha mapaingon sa ila or saba, no? So timing pod kay wala man pod madayon sila didto, so balik sila diri sa simbahan, so mas naka-focus pa hinoon sila sa prayer. Ing ana gyapon ta sa atong personal prayer life, dapat mangita ta og environment or lugar, no, nga wherein it is quiet. Mo ginang pinaka-importante nga kategory. Father, makaampo mako Father nga nga magpa-music ko. Dili na pag-ampo, no? Mo ganing nag-ampo ka kay aron makadungog ka sa tingog sa Ginoo nga dili nimo madungog literally. It is only in prayer that we can hear the voice of God. Nya kung sagulan nimo na og saba, nasamot gi ka di kadungog, no? Pangita og hilom nga area sa inyong balay, sa imong trabahoan, or sa imong eskwelahan, kung asa ka makaampo ka. Father, CR ragyod Father ang hilom. Pero bisag kanig CR usahay, ang uban sa inyo agdala man og cellphone sulod sa CR. Di gyapon kaampo, no? Pangita og hilom. This area should be free from distraction. Dapat walay sa tawag na, walay mahimong distraction ana, babag ba? Walay magsamok-samok nga di ka ma-distract, no? Tapos kung mahimo paggamit og mga elements, no, such as crucifix, candles, or icons or prayer journal to create a peaceful and sacred atmosphere. No, kung mahimo, kung naamoy kung kana nga area imong napilian sa inyong balay, let's say for example, ang imong kwarto nga diha gi ka mag-ampo niya, sigurado ka nga dili ka madisturbo or unsa, dako og tabang nga ang imong kwarto butangan nimo og mga cross, no, or mga icons, religious icons aron nga makatabang og establish sa imo nga kini nga lugar aside nga hilom or komportable ka mag-ampo diri, balaan ni, no? This is where you do your battles in prayer, no? I remember the movie War Room, no, nga na ay nindot kaayo niya nga spot sa iyang balay. Unya kato nga spot is maotoy kanang butanganan sa iyang mga sanina ba. So iyang gipanghabwa iyang mga sanina gamit pambalhin og kato nga kwarto maoto ang iyang kwarto kung asa siya mag-ampo, no? Pampikitan niya og mga kanang prayer intention niya kung kinsay mga kinahanglan niyang iampo, pikit na dito, pangpikit niya dito katong mga answered prayers na, katong wala pa nangakuan. So dito siya,
no? So kita pod mangita po tag ingana nga spot, no? Wherein nga dili ta ma-distract. Tapos importante, no, minimize distractions, no? As much as possible, wala gid untay magsurang-surang sa imo. Okay, lain ka na magampo ka na lami na bitaw kay ampo unya, disturbo kag kalit, no? Kay either nay nanawag nimo, ana labi na gid, no, na karon nga panahon, gadgets, no? I encourage you, gadgets, especially pag mag-ampo na mo, palungan na inyong gadget or i-silent mode or i-airplane mode. No? Even diri sa simbahan, no? Anaro na to nga pag musulod tag simbahan, naka-airplane mode or naka-off atong cellphone. No? Ano man, kay ang simbahan is balay alampuanan man eh. Dapat dili ta magpa-distract dinhi. No? Distracting kay ng usahay, no, magsabaay ang sound system or naay cellphone nga nagtingog, no, kay wala na off, no. So ato nang anaron isip mga membro nini nga simbahan nga pag abot na to simbahan or before pa ta mag-anhi, palungan na or i-airplane mode aron walay magsinamok sa imong pagsimba. Same with your prayer life, no. Gadgets kay usahay nagampo lagi pero naka-on man ang internet or data, wala naka-silent. O di, pagtingog sa messenger, ting! Di, pagting po rin dalunggan po nga, sa man nag-chat, o nawa na, wala na ka focus. Okay? Number 5, no, kung saan na ito pagpalawom sa atong prayer life, integrate prayer with sacramental life. Ubani ang imong prayer life, okay, sa sakramento. Okay? Participate actively in the sacraments. No? It's not just prayer which is important, but labaw kanato, no, especially kita sa Charismatic Episcopal Church nga we are a sacramental liturgical nga church, no? Importante nga aside nga palawom mo nato atong prayer life, at the same time mo lawom pod ang atong involvement or pagdawat sa sakramento, no? Regularly receive the Eucharist as it nourishes our soul and reinforces our commitment to prayer. Dili kaning pag-commit bitaw nga pagpaligon sa prayer life, dili bini sayon. Lisod, daghan distractions, daghan challenges nga moabot. Ang usa sa makatabang nato nga maghatag nato og kusog nga mapalig-on nato atong prayer life, sacraments, especially the sacrament of the Holy Eucharist. No? That's why we encourage you, no, every Sunday, every day nga muatenta sa atong misa just to receive the Eucharist or makadawat ta sa sakramento. Tapos frequent confession helps keep our conscience clear, allowing us to approach prayer with a pure heart. Labi na ning sakramento sa kumpisal, no? Nini nga panahon sa Kwaresma, no, ato ning gipahingusgan pag-ayo kay sa akong gingon kaganina, ang Kwaresma man ni panahon sa pagginulsol. Usahay makontento rata nga kaisa rata ng kumpisal, unya last na tong kumpisal 5 ka buwan ang nilabay, 4 ka buwan, 6 ka tuig, 10 ka tuig, 20 ka tuig. We think nga enough na to. Dili man ni nato i-promote kung enough na to. Usahay evangelical pagyapon ang atong pangunahuna nga direct to God. No? Na sabtan ninyo? That's why we encourage you. Dako gini tabang. This is ako makatestimonya gi ko ani kung unsa ka dako og tabang ang sakramentos kumpisal. No? And to some of you nga naka-experience na ani, no? Dako kay tabang. Dili tungod kay nahimo tang mga balaan nga mga tao nga dili na makasala. Kundili gitabangan kini nga sakramento magtabang sa atong mga kahuyangon o kaluyahon, especially sa atong struggle sa pag-establish og prayer life. Kaya ang uban sa inyo wala pa may prayer life. Ga-pray lang mo pero dili pa life. Wa pay kinabuhi. When you say life, kada bang permanente? Para nato ba? Kada segundo ta na ginawa, so buhi ta. So dapat ingana atong prayer life. Dapat kada segundo buhi.
Di kay talagsaran nato bisitaon natong prayer life, dili na siya life, prayer lang na. No? Mana nga we invite you to the sacrament of confession, no? Anytime you can ask for confession, no? Every Sunday we have. Even Saturday you can ask for confession. Or anytime nga bakante ka, no? Bisag once a week. Kana lang sa sugod. Once a week. No? Once every week. So karon nga semana kumpisal ka, sa sunod semana kumpisal na pud ka. And then pag naanad na ka, no? Pag naanad na ka, gaan na kayo buhaton, di ka na maulaw moduol sa sakramento. No? Usahay ang reason nga nang maulaw ta sa mangumpisal kay moingon din ta nga balik-balik ra niya akong sala. No? Balik-balik. Mga igsoon, mao na realidad nato. Pero ang usapod ka realidad nag-ingon nga ang Ginoo wala kapuya sa pagpasaylo nato. Amen. Mao nang ayo pod og kaulaw sige duol niya. Sama na sa mga anak ba? Kung ang anak mauwaw mo duol sa iyang ginikanan, naunsa may pulo sa ginikanan, kung mauwaw diyang anak og duol sa iya. No? That's why come to the sacraments of Eucharist and confession. Ikaunom nga pamaagi. We should have accountability and community. Accountability meaning tulubagon and community. No? Tinuod nga ang prayer life nato is individual, pero gidasig pud ta nga mulakip sa mga gitawag nato nga mga prayer groups or prayer communities. No? Labi na kamong ministers, ang Sabado nga misa intended na para sa ato, pero nganong pipila raman ang gaampo. No? Pila ra gigataw ang gaampo dinhi. No? Manang sunod kita siguro mga clergy, di sa siguro ta mutingog ba? No, kay atong ihatag sa ilaha ang opportunity, dili mo tingog. No? Lakip mo ana. Okay, ignay imong tapad, lakip ka ana. Lakip ka ana, no? Importante nga mo involved ta, no, kung naay mga prayer intercession sa simbahan, lakip ta, no, sa inyong mga ministry, no? Lakip mo. Ayaw mo pag-ingon nga, manam ako nag-ampo sa balay. Ampo ka. Ngano man, kay ang atong pag-involve sa mga gitawag nato nga prayer communities or prayer group, it will give us accountability. Meaning, kung naay nakakita o nakadungog nato nga nag-ampo, kita mismo mapush ta nga maningkamot gyud nga mag-ampo kano man kay naatay tulubagon, no? Find a prayer partner or prayer mentor, okay? Or pangita og kanang prayer partner nimo, no? Kanang prayer buddy nimo ba? Either kauban nimo sa ministry or clergy or kinsa ba ka kailan nimo? Pangita og prayer partner. Okay? Kana po pangita sa og kanang prayer partner nga una sa tanan mainampuon po dili kayo nga nangita lang kag partner nga tigpadumdum sa imo nga mag-ampo nakadili man na mao ang purpose sa prayer partner. Okay? Ako dagan kay kog mga prayer partner and every time nga na ako'y kanang kinahanglan nga ipaampo, no? Pahibaw-on ako na sila. Unya kana sila nga mga prayer partner nga akong gipili. Ako ginagsiguro nga ang ila pong prayer life lig-on po, di po basta-basta. Kay alang-alang makig prayer partner ka dito sa walay prayer life na siyaon na lang. Okay? Kay ang usay man gud ang pag naay laing tao sa akong giingon kaganina, accountable ka, no? So find a prayer partner. Okay? Pair up with someone who shares your goal of deepening your prayer life. Pangita og partner nga kanang parehas mo og pangandoy or pananawon nga mapalawom ang inyong prayer life. Okay?
Or you can also consider seeking a spiritual director who can provide you guidance. As I said ganina, pwede mga clergy sa simbahan, mangayo mo og guidance kung ga-struggle gid mo. No? Unya, every time nga naka-struggle sa pag-ampo or sa imong prayer life, kana nga particular nga leader, okay? Ang imong pahibaw-on aron siya makahatag og tambag nimo, maka-encourage nimo. Okay? Og lastly, number 7, no, nga pamaagi to deepen our prayer life is we need to have a regular examination of our conscience. Kinahanglan nga naatay regular or makanunayon nga pagsusi sa atong kaugalingon. No? Kinahanglan nga from time to time atong i-review ang atong prayer life, no? Kung gi-apply na nimo tong 1 2 3 4 5 6, no? Kining 7 mauni ang time nga wherein imong i-review ang imong kaugalingon be ni work ba ni, no? Ni epektibo ba ni? Or mangutana ka sa imong kaugalingon, murag dili man ni siya kanang dili man nimo work sa ako okay? Or mangutana ka sa imong kaugalingon nga asa pa man nga aspeto sa akong prayer life ang pwede pa nakong i-improve, no? Basin nga dugangan pa siguro nako akong oras sa pag-ampo, or basin nga dugangan nako akong mga prayer partner, or kinahanglan mag-explore na pud kog laing pamaagi sa pag-ampo. Okay? Then maintain a prayer journal to document insights, answered prayers, and areas for further growth, no? Kinsa ninyo dire nga sulat sa ilang mga pag-ampo unya gina-checkan dayon or gina-crash out kung natubag na. Naan ninyo dire? Naan ninyo? No? Okay? Ngano good? Again, kung importante kayo nga isulat nato ang atong pananawon, it's also important nga ato pong isulat kung unsa na ang mga pag-ampo nga natubag na nato. Ngano man, makadasig man gud sa ato. Makadasig ba nga, grabe ba ito pa ning last year na ko giampo, pero sa napulo na ko nga mga prayer request last year, 9 na kabuok ang natubag sa Ginoo. Di ba madasig ka nga, mag-ampo pagid ka. Okay? Tap mo na nga kinahanglan isulat nimo na, no? Ako naapod ko ana, no? Mga answered prayers nako listahan as way back as 5 years ago, 10 years ago. No, ubay-ubay ang uban wala pa gyud. No, wala pa na tubag, pero sige lang. Every time nga mo tan-aw ko na di man ko mo tan-aw nga daghan pa kay wa na tubag. Dito ko mo tan-aw sa mga gitubag sa Ginoo. No, mo nay maghatag og kusog nga, uy, ang Ginoo mo tubag gid sa ato mga pag-ampo. No, sigon sa makaayo nato og sigon sa iyang perfect timing. Amen. Mao na nga balikon ako number 1, no? Number 1, reflect on your current prayer life. Panamini ang imong prayer life karon nga panahon. Okay? Ikaduha, set clear and personal goals, no? Maghimo kita og mga goals, no, nga atong kabuton sa atong prayer life. Okay? Number 3, establish a consistent routine. No, so kinahanglan nga maghimo kita og consistent nga schedule or routine. Ikaapat, create a conducive prayer environment. Maghimo ta og or magbutang ta og lugar nga kung asa komportable ta nga magampo, nga kana gid nga spot or lugar, no, mao gina ang lugar kung asa ta magampo. Ikalima, integrate prayer with sacramental life, no? Aside sa prayer life, importante ang masabtan nato ang gitawag nato nga sacramental life, no? Receive the Eucharist, sacrament of confession. Ikaunom, accountability, okay, and community. We need to have accountability and a community. So kinahanglan nga bisan although personal nga prayer life, but kinahanglan pod nga mo join pod ta og mga prayer groups, prayer intercessions, or mangita kag prayer partner, no? Aron nga matabangan ka sa imuhang
sa imong pag-develop o pagpalawom sa imong prayer life. And lastly, no, regular examination of conscience. Okay? Kinahanglan nga from time to time imong i-check, no? I-check nimo ang imong kaugalingon ni talaba ni nga pamaagi, no? Nitubo ba ko sa akong prayer life, no? Developing the discipline to pray is a lifelong journey that transforms desire into mastery. Ang disiplina sa pag-ampo, dili ni siya overnight mahitabo. Okay? This is a lifelong journey. Okay? Sa tibuok kinabuhi nato ni nga paglawig kining disiplina sa pag-ampo. Sigurado gid ko, walay exempted natong diri tanan nga naagi mga adlaw nga di kita kaampo. No? Kay maingon ta nga gikapoy na ko Father, wala na ko na ko. Na busy kay ko Father, no? Nasubraan magod kog email Father, wala ko kaampo. Nasamot na nang magsigig email, asa po nay panahon magampo. No, asa gyud, wa gid ay. Nasubraan mo kog Facebook Father. Father, na busy man gud mi sa eskwelahan Father, kay naghimuay ko sa akong assignment. Grabe. Bisag 5 minutes lugar, ikalaog gid lugar nimo na sa Ginoo. Samangin lang gid mo. No? Father, wala ko naka-appeal og intercession kay nahutdan na manggod kog pag-ampo, Father. Kay gilukop na nila tanan. Di ba? This is not overnight. Dili ni ingon nga diha dayon. This is a journey para natong tanan. And to tell you, this is a hard truth sa mga Kristohanon. Dili tanan Kristohanon na ay prayer life. Ha? Sabtan ninyo? Dili tanang Kristohanon na ay prayer life or lawom ang prayer life. Mao nang bisan ang ubal bisag Kristohanon na pero nganong mawingig or matumba man kung ana ay mga problema o sitwasyon. Ngano man tungod kay huyang ang prayer life. Amen? Okay? Labi na kamong mga ministers, no? Dili mo makalahutay sa inyong ministry kung huyang ang inyong prayer life. Masabtan ninyo, ministers? Di mo kalahutay. Mingon mo, Father, makalahutay ko eh. Ako na good ni. Ha? Di ka kalahutay. Kaya nga naman, kay pagpanahon nga sulayan na gani ka sa imong ministry, dali ra kay biyaan ministry. Okay? Kita, mga membro dito sa simbahan, di ta makaabot ni ini nga panahon nga nahimot ang membro ni ini nga simbahan kung huyang ang atong prayer life. Kung nagsige lang kag tan-aw sa kakulangon o kahuyangon sa simbahan o sa mga lidere sa simbahan, di ka kalahutay. Biya giga. Okay? Prayer is a process that combines personal commitment, structured routines, community support, and a deep engagement with the church's rich prayer traditions. Kining pag-ampo, okay? This is a combination or sagol kini sa gitawag nato nga personal commitment. No, mo na pinakauna sa tanan, dapat natay personal commitment nga mag-ampo. When we say we commit, mayingon manaad ganit as Ginoo nga, Lord, mag-ampo lagi ko kada adlaw. Make sure nga tumano gid na. Okay? Structured routine. Dapat naa kay porma kung unsaon nimo pagtuman anang imong pag-ampo. Motong gingon ako ganina, dapat mag-set ka og schedule. No? Dapat gyud maggahin ka og panahon. Dapat gyud nga isulat nimo, no? Even kanang atong mga iampo, mas maay pag isulat ninyo kanang mga prayer intention bitaw. Before mo ampo, isulat sa ba? Kay usahay man gud pag inyo rag timan-an ag salig ra ta usahay dani, ag kalimtan na nato usahay. Na mo ampo din ta, Ginoo bisan pa man sa mga pag-ampo nga wala na mo malitok karon. Di ba? Nasayod na kadana. Nasayod bitaw ang Ginoo. Pero unsay gustos Ginoo, kinahanglan nga atong isugid. No?
Dili ta magsalig nga nasa kabalo na ang Ginoo. Mao na nga sa atong part, kinahanglan nga isulat na to na para di malimtan ba. Example, Miyerkules, di ba? Mao ni ang imong prayer intention. Butang na to, tibuok CEC, mga leader sa CEC, mo na mong iampo, marapon ni mo iampo karon nga adlaw. Isulat nimo na unsa. Okay? Pagka sunod ugma lahi na sad. And last, and sa katapusan, use prayer as a guide in making ethical decisions, whether in personal life, ministry, or work. Gamita ang pag-ampo nga magtabang sa imo, nga maghimo og mga maayo nga desisyon sa imong kinabuhi, whether sa imo ng personal nga pagkinabuhi, diya sa imong ministry, sa imong pag-eskwela, or sa imong pagtrabaho. Use prayer. Amen? Timan prayer is a weapon. Ang pag-ampo, hinagiban. Pangutana, kanus gamiton ang hinagiban? Uy. Kanus gamiton ang hinagiban? Saman, pag naay kaaway, pag naay gira. Ang pangutana, ang ato bang kinabuhi, gira ba ni? O pakigbugno ba ni? Yes! Every day is a battle. No? Pakigbugno ni, kada adlaw. Na kung wa kay prayer life, unsaon nimo paglahutay sa imong kinabuhi. Mabitaw ng uban, magpakamatay na lang. Kay di na ganahan makigbugno sa mga bugno sa kinabuhi, kay gikapoy na. No? Mo nang kitang mga Kristohanon, no? Kinahanglan kita ang mahimong panag-ingnan niini. We should become role models or we should become examples sa atong prayer life, no? Use prayer kung kinahanglan nga magdesisyon ka. Kung naka-importante nga desisyon nga nimo sa imong kinabuhi, ayaw sa pagdesisyon dayon. Iampo sa. Amen? Pipilar nato ang gahimo ana. Taka lang tag desisyon. Mangutang ko karon. Mo na kabuton ginas Ginoo gyud. Mangutang ko. Pag-ampo sa, sigurado gikag kabubuton as Ginoo. No? Magkuan gyud karon, mangawat ko karon or magbinaro ko karon, mangupya ko karon sa akong classmate karon pasar ko kay digid kabubuton sa Ginoo nga mabagsak ko. Pag-ampo sa. Usahay man gud ato manggong gi-categorize ba ang mga butang nga kanus ata mag-ampo, nga mag-ampo lang ta pag kanang ipit na kita sa sitwasyon sa atong kinabuhi, no? Mag-ampo lang ta kung di na gid kaya sa atong utok nga magdesisyon, murag kinahanglan na gid kay nato ang Ginoo, no? Aya ra ta mag-ampo, gi-categorize man gud nato. Whether sayon or dili, kinahanglan nga mag-ampo ka bago ka maghimo og desisyon. Kay ngano man, kay pinaagi sa pag-ampo, magiyahan ka sa desisyon nga angay nimong himuon. No? Una-una siguro ka nga, undang na kus ministry. Ayaw sa pag-ampo sa. No? Pag-ampo sa. Iampo sa Ginoo. Kung mag-undang bagig ka o dili. Okay? Uban, mo na, ingon bitaw ang panultihon, no? Ang baba daw nga magpataka og sulti duol sa kalaglagan, no? Mo na nga ang tao nga diha dayon magdesisyon nga walay ampo-ampo gani, no? Di sa una-unaon unsay iyang angay himuon or unsay angay niyang himuong desisyon niya. Samot na kadili tangan og pag-ampo, sureball kana iyang desisyon, di gina mao. No? Mga magtiayon, before mo magdesisyon nga magbuwag mo sa imong bana o sa imong asawa, pag-ampo sa mo. Taka lang mong desisyon diha. No? Padala mo sa inyong emosyon. No? Mga igsoon, wala gyoy tao nga nagdesisyon nga naa siya sa iyang kasuko, pagmahay-mahay, or bisan unsa nga negatibo nga pagbati, nga ang iyang desisyon insakto. Pirmi ginasayop. No? Ang ending ana, either mahaya niya or wa na siya mahimo. Kay
nakadesisyon naman siya. No? Sa atong trabaho, no? Kinahanglan before ta mohimo og desisyon sa atong mga trabaho, before ka mag-resign sa imong trabaho, nagampo ka. Ha? Ampo bagid ka nga panahon na gid ka nga mag-resign ka sa trabaho nimo or mobalhin kag laing trabaho or imo lang or nagundang lang ka or mobalhin ka tungod kay nagmahay-mahay ka sa imong kauban, sa imong amo, unsa man. Di ta magpataka og desisyon. Kay one wrong decision will impact our future. Usa ka sayop lang nga desisyon makaapekto na sa imong kaugmaon. No? Mag-domino effect man na. No, kabalo mo domino, di ba? Domino ba ka na isikit-sikit nga tandugo nimong isa, laras tanan, tumba. Okay? Mao na ang epekto sa prayer sa atong kinabuhi. Kung mag-ampo ta before ta mo desisyon, mag-domino effect pod na. Og yes, Father, sao man na Father, nag-ampo na ko. Nangay ko giya sa Ginoo pero di gyapon mao nga desisyon gyapon, no? Ayaw ka bala ka na. Nganuman, at least kay imong gihimo ang imong part nga nangayo ka og giya sa Ginoo. Kay nganuman, ang Ginoo mo ay magpahiluna manggod sa dana imong sitwasyon kana imong giampo nga desisyon, no? Ang Ginoo mo ay magpahiluna. Ang atong gi-practice diri nga mag-practice ta nga magsangpit ta sa Ginoo. We practice ourselves to call unto God. Okay? So may saad Jeremiah 33:3, "Call unto me and I will answer you." Manang mato pala mo na ang gitawag nga cellphone number sa Ginoo, 333. No? "Call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you have not seen before." Mana mga igsoon karon nga panahon sa Kwaresma. Unsay atong gihimo sa atong prayer life, no? I-challenge mo nako karon nga Lent, kani nga panahon sa Kwaresma, atong palawmon ang atong prayer life, no? Kay kung ini bitaw nang buhaton, makurat gid mo nga naay himuon ang Ginoo sa inyong kinabuhi karon nga panahon. And dili lang karon nga panahon sa Kwaresma, but every day sa atong kinabuhi. Kay the more nga atong gipalawom atong prayer life, the more pod nga mulawom atong relasyon sa Ginoo. Huna-una agud pareha sa guna sa batan-on nga lalaki nga magsigig panawag anang iyang gikagustuhan nga babayi sa sinugdanan. 10 minutes pa nga tawag kay bago pa man nag-ila, uwaw pa man. Sunod ana 30 minutos. Sunod ana, 1 ka oras. Sunod ana, tibok gabi nagtinawaga, nag-video call. Nganong naglahutay man sila og nga nakadugay. Tungod kay niglawom na ang ilang relasyon. Nasabta ninyo? Kita pod makalahutay ta sa atong prayer life tungod kay mulawom pod ang atong relasyon sa Ginoo. But before we can even do that, ato sang ipalawom atong prayer life. Okay? Labi na mo mga batanon. Ang mga batanon ra ba mao ra ba ning prone kaayo sa mga atake sa kaaway nga mao ang yawa. Nya huyang pa mog prayer life, duha ray paignan gid ninyo. Either maghikog mo or magpadayon lang gyapon mo nga buhi pero nagkalisod, nagkalapait. Kay huyang kay prayer life. Kita pong mga hamtong na sa pag-alagad o pagsimba sa Ginoo, di po ta magsalig pod. Nga tungod kay dugay na ta sa simbahan, dugay na ta sa ministry, dali ra ba na Father, kanay mong gipang-istorya, gitudlo naman na sa amo sa kaniadtong panahon. Ay pagsalig, kay basig ikaw may bugnaw karon nga panahon. Munang giingon ni Kristo nga ang nauna, maulahi, ang maulahi na una. No? Kato nino mga bagong tubo, maabsan gyud kanadto. Ayaw pagsalig, no? And to leave you this quote, no? Satan, our prayers limit Satan. That's why Satan will try to limit our prayer time because he knows that our prayers will limit him.
no? Ang atong mga pag-ampo makapugong sa yawa. Mauna nga ang yawa maningkamot nga mupugong nato nga mag-ampo kay nasayod siya nga ang atong mga pag-ampo magpugong kaniya. Amen? Kung dili nimo na masabtan nga kamatuoran nga kung unsa kagamhanan o kaepektibo ang pag-ampo, okay? I-challenge ti ka karon nga panahon sa Kwaresma, no? Establish your prayer life. Very important. Kay rampant kaayo, no? Rampant kaayo ang tentasyon. Labi na karon nga panahon sa Kwaresma, 40 ka adlaw, rampant kayong tentasyon. Wa mo kabati ana. Ang uban sa inyo lisod-lisod karong panahon, dili lisod financially, no? Ang uban nag-struggle sa mga relasyon, nag-struggle sa finances, sa pagpadarbaho, pag-eskwela, even in the ministry, nag-struggle sa ilang ministry karong nga panahon. Ngano man, kay very active kay ang yawa karon nga panahon. Nya kung magpahuyang-huyang ka, wa kay panalipod, pinaagis pag-ampo, dali jud ka maigo. No? Tintalong ka sa yawa nga, ihatag nako nimo ning tanan kung sunod lang ka nako. Sagutin ka dayon. Tanawa si Kristo, no? Sa atong gospel ato sa first Sunday in Lent, di ba? The temptation of Jesus. Unsa gigamit ni Kristo nga nagiban unsa man? Pulong sa Ginoo. But before ana, Jesus fasted for 40 days. Nagpuasa siya sa 40 ka adlaw. Siyempre, kana nga pagpuasa, dili na ingon nga nagpuasa nga nagpagutom lang siya. Kay kanang mag-fasting ka nga dili nimo ubanan sa pag-ampo, ang tawag ana diet. Diet na. Lagi, diet na. Ay pa ingon mag-fasting og aron mother sa Lent. Nawa ka nagbutang og pag-ampo, diet ang tawag ana. Ang imong tiyan ni gamay, pero ang imong espiritu wangkig kaayo, malnourished. Mao na nga si Kristo, nganong sa panahon nga gitintal siya sa yawa, nganong na-resist niya ang temptation tungod sa iyang pag-ampo for 40 days, ang iyang pagpuasa for 40 days. Mao na nga very sharp kaayo. Okay? Ang iyang hunahuna o iyang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man, because even though physically, okay, gutom kay siya, luya kay siya, but spiritually, he was prepared. Mao nang epekto mga igsoon. No? Ganang utanan ako, Father, di ko makaon og karne pag Biyernes. Yeah, okay, go. Abstinence. Abstain ka sa karne, okay, go, walay problema. Pero magunsa man ang mag-abstain ka o magpuasa ka niya, dili nimo ubanan og pagampo. No? Mana mga igsoon, atong pahingusgan atong prayer life. Daghan kay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga nagkinahanglan pagampo. Daghan kaayo. Daghan mga sitwasyon karon sa atong kinabuhi nga ikaw mismo kay bawo ka nga wa kay laing kadaganan kundi ang pag-ampo sa Ginoo. Unya, kung magpaluya-luya pa ka, kundi ka mag-double time sa pag-ampo, mao nang matabunan ka sa mga sitwasyon. No? Unya, isa pa pod. Kung gusto ninyo magpatabang sa inyong mga pag-ampo, ipahibalo pod mi. Let us know. Matong niyo ko ganina, mangita ka og spiritual director or clergy or prayer partner. No? Pahibalo mi, let us know. Kung naka-struggle karon whether bisyo, tentasyon, kung sa panadiha nga gusto nimo nga makalingkawas ana karon nga panahon, let us know. Because we will not judge you. Di ka na mo hukman. Kung dili iampo inong kanamo. No? Kada ko gid kay muan ang pag-ampo gyud, no? James 5:16, the prayer of the righteous person has a powerful and effective. Okay? Is powerful and effective. Sa ubang translations, the prayer of the righteous availeth much, no? Muna mga igsoon, importante nga mag-ampo ta. Pangutana, andam bata nga mo commit nga atong palawmon atong prayer life karon nga panahon.
Amen? No? So, hinahinay, hopefully, sugdan dayon nato, di taglangay. No? Kay pag naanad na tadani, ay, mura na nig, kinaon na lang nato ni, mura na tag nagginhawaan ni ba? Nga, consistent na rin ta. No? Napayuban magampo ba nga, schedule na, ampo. Daw biki katulgo naman, igo na lang mo piyong. Piyong na lang, kuanda yun. Bisag katulgo na gusto nga piyong na, kada-ana dayon. Para murag kunuhay nagampo. No? Mga igsoon, seryosohon na to ni, dili tiyaw-tiyaw. No? Kung nadumduman ninyo ang basic nga meaning sa prayer, talking to God. So kung magkikistorya day ka sa Ginoo, magbinuang day ka. Ba? Dili eh. Mao na nga, palaw mo na to. Amen? Announcement.